Isang mapagpalang araw sa lahat. To God be the glory. Sa isa na namang opportunity na pag-aralan ang mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, or gawaing bahay ay dapat na magbaon tayo ng salita ng Panginoon. Amen? So welcome po ulit sa Diakonos. Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na The Joy of the Lord is my strength. Ito ang Bible study number 52, at kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin today is found in Nehemiah 8:10. Then he said to them, "Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength." Nehemiah 8:10 po is one of the most quoted verses, pero maraming tao ang hindi nakakaalam kung ano ang historical background nito. This verse comes from a time when the people of Jerusalem had just returned from decades of exile sa Babylon. And upon their return, they began to rebuild the walls of Jerusalem, facing the threats of invasion. But with God's help and protection, ang wall and doors ng Jerusalem were completed within 52 days lang under the leadership of Nehemiah, their governor. Matapos muling itayo ang mga pader ng Jerusalem sa ilalim ng pamumuno ni Nehemiah, nagtipon ang mga tao upang pakinggan for the first time ulit after many years ang pagbabasa ng Book of the Law of Moses. Habang binabasa at ipinapaliwanag sa kanila ang aklat ng kautusan, nalaman ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ang pagkaunawa, ang realization sa kung gaano kalayo ang kanilang pagkalayo sa mga batas ng Diyos ay nagdala sa kanila sa pagsisisi at kalungkutan. Dito ay na-realize nila na ang kanilang pagdurusa kasama na ang kanilang pagka-exile sa Babylon, ito ay bunga ng kanilang disobedience sa Diyos. And the law only revealed the standards they failed to live up to and the justice of their punishment. Nagkaroon ngayon ng realization sa mercy at grace ng Diyos sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagtataksil, ibinalik sila ng Diyos sa kanilang lupain at pinahintulutang silang muling itayo ang kanilang lungsod at templo. Ang magkahalong damdaming ito ng pagkakasala at pasasalamat ay humantong sa kanilang pag-iyak or their feeling of sorrow. At dito na pumapasok ang verse natin today, Nehemiah 8:10. Dito, they were encouraged. Ang sabi, "Go your way, eat the fat and drink the sweet wine, and send portions to those who has nothing ready. For this day is holy to our Lord, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength." Mga kapatid, I do not know where you get your strength from. Marami ang nagsasabi na my life is driven and motivated by ambitions, yung mga life pursuits natin. Ang iba naman, they are driven and motivated by other people like their family and loved ones. All of these are noble, pero if these are your source of strength, you will be surprised mga kapatid, manghihina ka. Bakit? Life pursuit is never ending. Dati pangarap mo lang sumahod ng 50,000, pero nung may sahod ka na ng 50,000, ngayon gusto mo na naman ng 100,000. Hanggang sa tumanda ka na lang, you will realize that you will never be satisfied. And worse, in the pursuit of your dream, you have neglected God and you have neglected your soul. And in the same way, mga kapatid, if you draw your strength from other people, tulad ng pamilya or mga mahal mo sa buhay, alam niyo po, maraming tulad kong OFW na nag-for good sa Pilipinas only to find out that their effort over the years were not given value by their own family member. Worse, while grabe yung effort mo dito sa ibang bansa, nakaligtaan mo ang Panginoon at pangangalaga sa iyong kaluluwa habang sinisik mo yung happiness ng ibang tao. The story of Israel that came back from Israel hopefully will become our sober reminder to examine our hearts, mga kapatid, on whether or not we are glorifying God in our endeavor sa buhay natin. I'm sure namumuo na ang tanong sa isip mo ngayon, paano ko isisik ang joy ng Lord to become my strength? Mga kapatid, the Bible says, "And without faith, it is impossible to please Him," to please God. "And whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. If that's the case, the next logical question is,
how to have faith, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing of the Word and the Word about Jesus Christ. Kapatid, kung umabot ka sa part ng video na to, this proves that you really want to seek God. You want to have a relationship with Him. At tulad ng mga Israelites sa verse natin today, they got convicted when they realized their sin, the sin that they have committed before God. Mga kapatid, there is no one righteous, not one. All of us have fallen short of the glory of God. But great is God's mercy and grace. Kahit hindi natin deserve, while we are sinners, Christ died for you and I. If you are willing, kapatid, acknowledge before God that I am a sinner. Lord, hindi ko po alam kung paano magdasal, but I invite you to my life. Lord, iligtas mo ako sa aking mga kasalanan that separates me from you. From this day onwards, Lord, I declare in my mouth that you are my Lord and my Savior, and I believe you raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made this prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. At sa lahat na believer na tagapakinig ng ating ministry, mga kapatid, let our verse today encourage us to continue our Christian walk no matter how difficult it may be. Minsan it calls us to swim against the current. Minsan it calls us to go against popular opinion. But our strength is the joy of the Lord. Let us continue to walk by faith that pleases God and seek to glorify God in all our endeavor, in our career, in our effort to provide for our family or loved ones. Let our motivation be, let our strength must always be the joy of the Lord. If you are blessed, mga kapatid, ako din, I am blessed. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan at liwanag. Tulungan mo kaming manatiling nakatayo sa iyong bato ng kaligtasan at patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at akayin mo kami sa buhay na kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, dalangin namin para sa mga bagong mananampalataya na sumunod sa iyo ngayong araw na to. Pagpalain mo sila at palakasin sa kanilang bagong paglalakbay sa pananampalataya. Naway madama nila ang iyong pagmamahal at kagalakan sa kanilang mga puso. Gabayan mo sila na lumago sa kaalaman tungkol sa iyo at magpatuloy sa pagtitiwala sa iyo sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Panginoon, sa aming lahat ng narito ngayon, patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Naway ang aming kalakasan ay magmula sa kagalakan na ibinibigay mo. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may pananampalataya at pag-asa sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. And if you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. May God bless you, mga kapatid, and I'll see you, God willing, on the next video.